Connect, News 5. Di maiwasang manghinayang ang pamilya ng binatilyong naghihingalo sa videong kumakalat sa Facebook. Pero giit ng Pampanga Provincial Police, hindi sila nagkulang sa pagresponde. Ikwento mo, Mia Reyes. Higit isang buwan pa lang nagluluksa si Arcelia Salvador, pero panibagong pasakit na naman ang kinailangan niyang danasin. Apo ni Arcelia ang binatilyong si Jonathan na namatay sa pamamaril ng karelasyon nitong si Jake sa SM Mall sa Pampanga. Ngayon, tila lumalabas na ilang minuto pang nakipaglaban kay kamatayan si Jonathan, pero walang pumansin sa kanya. Ang nakita sa video, kumikilos pa raw wala naman tumutulong. Nakita na raw ng mga magulang ni Jonathan ang kumakalat na video, pero ayaw na itong panoorin ng matanda. Hindi ko pinapanood yun. Nalulungkot lang ako. Depensa ng Pampanga Police, hindi dapat pagbasehan ng video para sabihing nagkulang ang mga rumesponding police. Dala naman po yung mga biktima sa nearby hospital with the use of our PNP vehicle. Giit pa ng mga pulis, dahil sinugod nila sa ospital ang mga biktima, inabot pa nga ng mahigit isang araw bago sila bawian ng buhay. Wala nang plano ang Pampanga PPO na imbestigahan pa ang pulis na nakita sa video dahil para sa kanila sarado na ang kaso. Sa ngayon, wala pang nakahain na kaso ang kampo ni Jonathan laban sa magulang ng namaril, sa mall o mga pulis. Mia Reyes, News 5. Sa iba pang mga balita, minalas naman ang lunch break ng 5 empleyado ng maswerteng Rural Bank sa Bacoor, Cavite. Hinostage sila ng mga armadong lalaki at pati 3 kliyente ng bangko damay. Marlene Alcaide, ikwento mo. Nakaporma ng SWAT sa bubong. At sa paligid ng Maswerte Rural Bank sa Bacoor, Cavite, kahit may negosasyon pa para payapang mapalaya ang 5 bank employees, 3 depositor na hawak ng 4 na armadong mga lalaki. Kwento ng isang nakatakas na empleyado, bandang alas 12 ng tanghali nang may marinig silang kalabog at sigawan sa loob ng bangko. Sa takot, agad daw silang tumalon sa unang palapag para makatakas at magsumbong sa pulis. Basta sabi ko lang, sige pa kasi naman, hingay naman doon, yun lang. Pero tumalong kayo. Oo. Takot? Oo, baka ako sumunod eh. Sa kuwang ito ng News 5 mula sa katabing establishment ng bangko, kita na nasa telepono ang negosyador kausap ang mga hostage taker na pera lang umano ang talagang pakay. Makalipas sa ilang minuto, pinalaya ang isang bilag. Ang bookkeeper na si Petronilo Gonzales. Wala akong tagalaw kahit isa. Ito na si Nilo. Medyo palabas muna. Hindi naman mapakali si Romeo. Alas 12:30 ng tanghali nang tumawag daw siya sa bangko para makausap ang misis niyang teller. Lalaki raw ang sumagot sa tawag pero ipinasa naman daw sa misis niya ang telepono. Tataka ko bakit lalaki yung sumagot ng telephone. Sa bangko. Sa bangko, oo. Tapos, after 15 minutes, tumawag yung hipag ko. Pino-hold up na raw ang Maswerte Rural Bank. Takbo na ako rito. Alas 2:46 ng hapon, natapos ang hostage crisis matapos sumuko ang 4 na armadong lalaki. Walang nasaktan sa insidente. Pero kitang-kita ang tromang inabot ng mga binyag na empleyado. Pinari daw po. Kamay lang. Pero sinaktan po ba kayo ba? Okay na sila. Kanina medyo nasa trauma experience pa sila. Kaya halos hindi sila makausap kanina. Nakakulong na sa Provincial Police Headquarters ng Bacoor ang mga sospek. Marlene Alcaide, News 5. Matapos ma-stranded ng 2 araw, nakabiyahe na ngayon lang hapon ang halos 1,000 pasahero sa pier ng Batangas. Pero bago yan, hirap muna ang inabot ng mga biyahero sa kahihintay. Ikwento mo, Zay Teniza. May nakahiga sa mga bagahe, may nagtitiis sa upuan, may nagtsatsaga sa pintuan ng terminal, at may naglatag ng mga higaan kung saan-saan. Yan ang sitwasyon sa Batangas Port sa buong maghapon. Lahat sila kahapon pa naghihintay ng biyahe ng barko. Subo na kala namin may biyahe napasubo na sa paghintay. Si Nanay Helen, lumuwas pa ng Maynila para magpa-chemotherapy dahil sa sakit na breast cancer. Wala siyang magawa kundi kayanin ang lamig ng sahig sa labas ng ticketing area. Talaga at dahil po kami po tagaming dulo, hindi naman po kami taga rito eh. Nagpapagamot lang po sa atin, kaya po kami po.
Nasa mahigit 1,000 pasahero ang na-stranded sa Pantalan. Mahigit 300 naman ang sasakyang pangkalakal. Hinigpitan na ang seguridad sa terminal para makaiwas sa anumang aberya. Para may siguro ang kaligtasan at kapayapaan dito sa area na ito. Security and safety is almost always our concern. Nagpakalat sila ng 10 K9 dogs, 6 na pong CCTV, PPA security at scanner. Mula rito sa Batangas, Zai Faniza, News 5. Ito po ang video bandido, ang reklamong dokumento at tinutukan ninyo, aaksyonan naman namin. Humingi ng saklolo ang mga residente sa Bulacan, Bulacan. Paano ba naman ang kanilang kalsada? Kundi lubog sa baha, maputik naman. Heto po ang kanilang video bandido. Kuha ito ng mga residente ng Barangay Malusak, Santa Ana sa Bulacan, Bulacan. Ang kanilang dinadaanan, kundi baha, puro putik. Napag-iwanan na raw ng panahon ng kalsada nila. Matagal na raw silang humiling sa lokal na pamahalaan ng Bulacan na aspaltuhin o lagyan man lang ng buhangin ng kalsada para hindi sila dugyot sa tuwing mapapadaan. Para sa aksyong ora mismo, makakausap natin si Engineer Emmy Fernando, Municipal Engineer sa Bulacan, Bulacan. Engineer, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ano po ang problema, ma'am, at hindi po nagagawa ng solusyon itong simpleng problema? Actually po, ang Barangay Malusak po is isa po sa barangay sa municipality ng Bulacan na talaga pong mababa yung location. At apektado po ito ng high tide. Once na nagkaroon po ng high tide, ay nagkakaroon po agad ng tubig yung kalsada na to. So, as the word nga po, as a pangalan pa lang po ng lugar na Malusak, so, recognize na po talaga na yung lugar na yon ay nakakaranas ng malusak na lugar. Yung pong lugar na sinabi natin na nakarating sa inyong reklamo ay sa ngayon po ay napakaputik nga po. At ang Engineer, ma'am, hello po. Maputol na kita ho, sasayang ho yung oras natin. Ano kaya pwede ba ako mag-suggest na lang, engineer? Ako naman hindi po ako engineer, pero meron ako naisip na sa Pampanga ho, na problema doon si Gobernadora Pineda kung saan kukunin yung mga buhangin na tinatanggal niya po doon sa Pampanga River. Truck po yun. Hindi ba po pwedeng bilhin nyo na lang yun, hingin nyo sa kanya at itambak nyo yung buhangin niya sa maputik na yan? O di kaya kumuha ho kayo ng mga bato, mga graba, tambakan nyo kahit na mag-high tide ho yan. Alang problema kung mas mataas na yung lugar na dahil sa tinambakan yung bato. Ha? Mura naman po yung isang truck lamang ho ng bato na yan, ma'am. Opo, ayun nga po yung madalian nating solusyon. Ayun. Oo. Opo, yun po. Kailan ho, ma'am? Kailan? Bukas po, magpapadala po tayo ng panambak doon para po yung lugar na yun ay malagyan naman po natin ng panambak at maisa naman po yung problema ng ating kababayan dyan sa Malusak. Alam mo, gusto ko yung style mo, Engineer Emmy, at hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Bueno po, abay, bukas ho, aasahan ko, nakatambak na ho yan, wala ng tubig, ha? Salamat po. Okay, maraming salamat po, Engineer Emmy Fernando. Bukas po ang video bandido sa makakuha ninyo ng kabulastugan o problemang dapat aksyonan. Magpadala niyo yung prueba ng reklamo kuha ng cellphone o video sa 0947-400-6405 o mag-email po sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyong ora mismo. Mga kapatid, good news, paalis na ng Pilipinas si Bagyong Ramon. Ayon dito sa Metra, bukas, Biyernes, lalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Ramon. Sa ngayon, nasa kanluran ng Central Luzon, ang bagyo. Kumpara kahapon, medyo bumagal ang kilo si Ramon, pero ganoon pa rin naman ito kalakas. Binaba na rin ang storm signal warning sa anumang lugar dito sa bansa. Gayunpaman, wag pa rin tayo pumetiks-petiks, lalo na dito sa atin sa Luzon at maging sa Visayas. Medyo aambunin pa rin kasi tayo dahil hindi pagganap na nakakaalis ang bagyo. Dito nga sa Metro Manila, makulimlim pa rin ang panahon. Kaya mga kapatid, huwag niyo munang itago ang inyong mga payong. Pero maiba tayo. Sabi ni Lord, talagang may mga taong swerte sa mundo. 2 dekada sa kapangyarihan ang pamilya, kinatalsik na taong bayan, at katakot-takot ang pinukol na kaso, pero kahit isa wala pa rin nakakalaboso. Talagang may mga taong swerte sa mundo. At bumalik ng bansa. Ngayon, si Mami naging congresswoman, si Ate naging gobernador, si Bunso ay senador. Parang walang nangyari. Talagang may mga taong swerte sa mundo. Pero para si Daddy ituring na bayani, aba, tama na, sobra na. Ano kayo, hello? Hindi araw-araw Pasko.
At yan ang ulat panahon sa ngayon. Ito po si Lord de Vera nagsabing, pag ang tao ay may sakit, halik lang ni ma'am ang kadikit. Mga kapatid, buena manong handog ng TV5 sa susunod na taon ang isang bagong reality show. Pero ang inaabangang pagtatambal muli ng superstar at ng Star for All Seasons, malapit na rin kaya? Ikwento mo, Laila Chicadora. Balik reality show na si Paolo Bejones sa Extreme Makeover Home Edition Philippines na mapapanood na sa Enero. Building houses left and right. Kasi gusto namin na, siyempre, nandun yung mga bahay, nakatayo na. Sa dami ng projects ni Paolo, may time pa kaya siya para sa love life? Hopefully by the end of this year. From showbiz to politics ay naging takbo ng karir ni Governor Vilma Santos. At ngayon, interesado na rin daw ang anak niya si Luis na sumunod sa kanyang yapak. Kung destined to happen na someday maging public servant din siya, I have nothing against it. Pinakilala na rin daw sa kanya ng anak ang rumored girlfriend niya ngayon si Jeneline Mercado. Boto naman kaya dito si Ate V? She's very sweet. Ang gusto ko lang natural kasi. She's very natural, which I like. Sa ngayon, busy ang Governor for All Seasons sa kanyang pelikula kasama si Kim Chiu. Ang kanila ni Ate Guy, kailan na kaya? Kung kaya ko lang i-accommodate lahat, yung mga offers na binibigay, talagang ang gaganda. It's just, wala tayong magagawa. Public servant tayo ngayon and priority yung public service. At yan ang latest aksyon sa showbiz. Laila Chicadora, News 5. Yan ang abangan ho natin, ha? Vilma Nora na siya pelikula. Magkasama. Yan ang kalahating oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Pati malupit na ulat panahon. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Susunod na po ang Will Time Big Bang.